Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Update po tayo sa gaganaping trillion peso march sa November 30 sa EDSA. Ito po ay tungkol sa nababalitaan na papasukan ng infiltrators o yung mga manggugulo. At kung ang pagbabasihan natin ay ang sinabi ng Simbahang Katoliko, ito daw mga grupong ito ay manggagaling sa hanay ng mga Duterte at papasukan ng mga leftists at iba pang grupo. Maaaring kanya-kanya sila ng panggugulo or sila ay magsama-sama para pabagsakin si President Bongbong Marcos. Pero ilang beses na ba natin nabalitaan yung ganyang panggugulo nila? Pinakahuli na nga yung INC rally. Nagtagumpay ba sila? Hindi. Si Bongbong Marcos pa rin ang nananatiling presidente natin. Kahit na sinabi na ni Sara Duterte na handang-handa siyang pumalit kay Bongbong Marcos kung sakaling ito ay bababa sa pwesto, na napaka-imposible dahil hindi po bababa sa pwesto si President Bongbong Marcos. So ang kanilang pwedeng gawin ay agawin ang kapangyarihan ng sapilitan. At kung hindi sila nagtagumpay nung rally ng INC noong November 16 and 17, balak nilang guluhin itong trillion peso march sa November 30. Pero kung yung mga nakaraan nilang plano na pabagsakin si President Bongbong Marcos ay hindi na isakatuparan, maaaring hindi rin sila magtagumpay sa November 30. At kung hindi sila magtatagumpay, meron po silang Plan B. At yan po ang gusto kong i-share sa inyo. Siyempre, again, for public awareness, pwedeng totoo, pwedeng hindi, pero mabuti na lahat tayo ay alerto and aware na baka nga may mangyaring kaguluhan sa November 30. Ano nga ba kung hindi matuloy yun? Ano ang Plan B ng mga kalaban? Nabasa ko po ito sa page ni Alicia Comments. At binasa niya po ito sa post ni Ramon Tulfo. So babasahin ko po in full itong nabasa ko sa Alicia Comments page. Ang revelasyon, may malaking meeting ang DDS. Ayon sa post ni Ramon Tulfo, nagpatawag ng malaking meeting ang DDS. Ginanap sa Quezon City Sports Club. Dumalo ang former mayors, councilors at political operators. At ang pinakamalupit, may agenda silang pagpapalit ng speaker ng Kamara. Imagine that. Hindi ordinaryong supporter, hindi troll farms, pero former government officials, mga taong may koneksyon, may resources, at may political machinery. Ibig sabihin, organized, financed, and planned. Ang plano, ipaalis ang speaker para papasok si Gloria Macapagal Arroyo. Ito na ang pinakamalala. Ayon kay Tulfo, ang agenda raw nila ay kumbinsihin ang mga congressmen na palitan ang speaker at ipalit si Gloria Macapagal Arroyo. Bakit? Simple lang. Para maging sunod-sunuran ang Kongreso sa plano nilang patalsikin si PBBM. Si Gloria, known as political tactician, capable of backroom negotiations at malapit noon sa mga Duterte. Pag siya ang naupo ulit bilang speaker, mas madali ang impeachment, mas mabilis ang destabilization, mas mabilis ang pagpasok ng DDS elements sa Congress. This is not random. This is not accidental. This is a coordinated political move. Ang next move, impeachment kay PBBM. Ito ang pinakagrabe sa lahat. Sabi ni Tulfo, following the DDS playbook, isusunod nila ang impeachment kay Marcos kapag wala raw nangyari sa rally nila sa November 30, 2025. Meaning, kung hindi sila magtagumpay sa rally, kung hindi mag-peak ang public momentum, at kung hindi sila makabuo ng pressure, Plan B nila, impeachment. So kahit ganun kalinaw na walang basehan, kahit ganun ka-stable ang ekonomiya, kahit ganun kaayos ang direksyon ng bansa, gagawa sila ng paraan para pabagsakin si President Bongbong Marcos. DDS desperation, kung hindi sa rally, sa Congress. Ito ang tunay na kulay.
Kung hindi sila magtagumpay sa kalsada, magbabalik sila sa Kongreso. Kung hindi sila makabuo ng narrative sa social media, magdi-divide sila ng House of Representatives. Kung hindi sila makabuo ng public outrage, gagamitin nila ang political machinery na natira sa kanila. Ano ang tawag doon? Desperate. Yun ang tamang word. DDS is no longer acting like a political group. They are acting like a destabilization bloc. Bakit gusto nilang ipaalis si PBBM? Simple. Una, PBBM is not protecting their people. Flood control scandal, corruption cases, budget insertion issues. Lahat ng ito nalalantad ngayon. Samantalang noon, ang DDS mantra, protect the tribe. Pero ngayon, no sacred cows. Pangalawa, PBBM is blocking their political return. DDS wants comeback power, pero hindi papayag ang administration. Kaya ang sagot nila, impeachment. Pangatlo, PBBM is destroying their narrative. DDS thrives in chaos, fear, and propaganda. Pero ngayon, mas factual ang admin, mas transparent, mas stable, mas progressive, mas development-driven. Kaya hindi na sila makatiming. Desperado sila. The meeting, destabilization attempt. Mga minamahal, kapag ang mga dating mayors, dating councilors at political operators ay sabay-sabay nagpulong at ang agenda nila ay palitan ang speaker, ibalik sa pwesto si Gloria, gamitin si GMA para i-impeach si PBBM at sabayan ng rally sa November 30, hindi yan political exercise. Hindi yan healthy democracy. Hindi yan pananaw. Yan ay destabilisasyon. Yan ay sabotahe. Yan ay tangkang kudeta sa demokrasya. So ang pasabog ni Montulfo ay isang confirmation. Ang post ni Montulfo ay hindi chismis, hindi siya troll, hindi siya DDS, at mas lalong hindi siya Marcos loyalist. Kaya kapag siya ang naglalabas ng info, ibig sabihin may pinanggalingan. Tulfo has connections. Tulfo has informants. Tulfo has political access. At kung sinasabi niyang may meeting, may agenda, may planong palitan ang speaker, may plot to impeach PBBM, may specific timeline, at yan nga ay sa November 30, 2025, then we should take it seriously. This is intelligence level information and not Facebook chismis. Ang delikadong totoo, gusto nilang ibalik ang lumang sistema. DDS wants chaos, fear, strongman leadership, control sa Congress, propaganda-driven politics, takedown of PBBM, return of old kingmakers. They cannot do this openly. So ginagawa nila sa secret meetings, political infiltration, house manipulation, impeachment plots, coordinated rallies, and destabilization networks. This is not normal democracy. This is a covert political operation. Kaya mga kababayan, hindi ito simpleng pulong, hindi ito simpleng rally, hindi ito simpleng political noise. Ito ay tangkang pag-agaw ng kapangyarihan. At salamat kay Ramon Tulfo, lumabas ang totoo. DDS, tandaan ninyo, hindi na tanga ang bayan. Hindi na kami mabubudol. At hindi nyo mapapatalsik ang presidente gamit ang power grab tactics. Yan po ang kabuuan ng artikulo ni Alicia Comments. So, kung manggagaling nga kay Ramon Tulfo ang mga balita nito, dapat nga natin itong seryosohin. And I'm sure
ito ay nakarating na kay President Bongbong Marcos. Talagang hindi po sila titigil hanggat hindi nila napapabagsak si President Bongbong Marcos at iyo po si Sara Duterte. Tanong ko ng paulit-ulit, bakit hindi sila makapaghintay ng 2028? Sandali na lang yun. Napakabilis po ng panahon. Dahil kaya sa tingin nila na kung dadaan sa eleksyon si Sara Duterte, ay posibleng hindi siya manalo. So ngayon pa lang, kailangan agawin ang pwesto ni President Bongbong Marcos para pagdating sa 2028, siguradong mananalo na nga siya. So kailangan po natin doblehin ang ating pagdadasal. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon Diyos na itong mga taong may masamang balakin sa ating gobyerno ay hindi po niya pahihintulutan na magtagumpay.